Lawmaker, 8 others Plunder? charges for fund misuse. Oh. Facing plunder? Oh, yes, ma'am. Plunderous. Ito yung nabasa ko lang naman. Oo. Ito yung lumalabas. Maliban dyan, meron pa. Philippine Star ito, Brother Franco. Yeah, Philippine Star And ito. 2020 ito. Correct. At Pinalabas ng SMNI News ang tanong na aabot ba o mano sa 1.8 billion ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. At dahil sa tanong na yan ni Ka-Eric at ni Dr. Badoy ng SMNI News ay ipinatawag nga itong SMNI News sa House of Representatives at nagkaroon ng special hearing kung saan sinilip nga ang franchise ng SMNI News at binusisi pati kontrata ng mga empleyado dahil diyan sa resolusyon na final ni Representative Suarez. Ngunit mga kababayan po natin, dahil sa kanyang ginawa ay may mga nalaman ang ating mga kababayan na ipinadala sa SMNI News. Ito po ay nagkaroon pala ng kaso sa ombudsman at paborito umano ng ombudsman itong si Congressman Suarez. So may kaso siya na umabot umano ng 70 million mula sa kanyang proyekto pang agrikultura at marine supply. So matindi rin itong akusasyon para sa kanya, mga kababayan po natin. So basahin po natin ang ilang parte nitong report. So ito ay lehitimo mula sa Manila Bulletin po ito, mga kababayan po natin. A complaint for plunder, graft, malversation, and failure to render accounts has been filed against Quezon 2nd District Representative David J.G. Suarez and several others before the Office of the Ombudsman. Yan po at misappropriation of 70 million worth of agricultural and marine supplies from 2015 to 2017. So ang nag-file ng reklamo sa ombudsman ay si Jigo Magpantay, National President of the Citizen Crime Watch Association. So siya yung nag-file ng reklamo dito kay Congressman Suarez. At nakarating din yan sa SMNI, mga kababayan po natin. At yun nga, at kanilang tiningnan at nag-research pa sila at marami pa silang na-discover dito sa totoong pagkatao ni Representative Suarez. Mga kababayan, tingnan nyo ha, itong mga dumidepensa at galit na inaatake si House Speaker Martin Romualdez. Actually, hindi inaatake, tinatanong lang eh. Itong si Dong Gonzales at itong si J.J. Suarez ay pareho sila may kaso sa ombudsman ng corruption. Di ba? At ngayon, sila ang todo defensa kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit, mga kababayan natin? Bakit sila? Ano kaya ang purpose niya? Nagpapalakas sila para ang kanilang kaso ay hindi madaliin ng ombudsman. Titingnan nyo, mga kababayan po natin. Kapag ang kaso ay mula sa congressman, mukhang mabagal ang galaw ng ombudsman. Pero pag mayor lang, mga ordinaryong empleyado ng ating gobyerno, napakabilis ng resolusyon ng investigasyon ng ombudsman. Pero pag congressman at senador, napakabagal. Bakit? Sila ang nag-aaprubahan ng budget ng Office of the Ombudsman. Diba, mga kababayan natin? Sa internet, Sige, Frank. kung sino si J.J. Suarez. Go. Ito, nabasa ko kung sino. Mga kababayan, milyong-milyong mga Pilipino, para malaman nyo po ang background. Ang nagpa-imbestiga mag-search sa SMNI, po. Mag-search po kayo kung sino po itong taong nagsasalitang ito. Ayan yan, si David Suarez. Yan yun. Yes. Lawmaker, 8 others Plunder? charges for fund misuse. Oh. Facing plunder? Oh, yes, ma'am. Plunderous. Ito yung nabasa ko lang naman. Oo. Ito yung lumalabas. Maliban dyan, meron pa. Philippine Star ito, Brother Franco. Yeah, Philippine Star And ito. 2020 ito. Correct. At pinaabutan tayo ng mga government official from Quezon Yes. Province na marami pa daw ito. We are going to investigate this also. Yes. At i-reveal natin dito. Tama, yung may isa pa, Frank. Meron dalawa pa, yata meron to. pa. Paki-flash pa yung iba. 812 million misuse of fund ang akusasyon sa kanya. Sige, i-flash po natin sa ating playback. Ayan. Ayan, di ba? Ito, Quezon malinaw Solon, Soke ng plunder case. Ako po'y nagtatanong,
Suki. Congressman, kung totoo po ba ito? Nakalabas na po Baka eh. kaya ganyan siya nasasaktan. Ako po nagtatanong ka, Eric, malinis ito. Baka ipatawag din ako eh. Sama tayo. Tayo nagtatanong lamang dahil ako po'y sibilyan na Yeah. gusto ko malaman At kung media, sino. media ka, journalist ka. Journal, mamamahayag tayo, Mamahayag tayo. karapatan natin magtanong kung ano ang background ng taong na ito. Kasi ganito yan eh. Ang mababait, galit talaga sa masasama. Yun. Ang masasama, galit sa mababait. Sino ba gumagawa ng kabutihan para magpahayag ng katotohanan? Correct. Ako'y nanggagalaiti ka, Eric. Go. Bilang isang mamamayan, napanood ko kayo kahapon. Naging netizen ako eh. Kahapon. Yes. Napanood ko kayo eh. At nakikita ko kung paano magsalita itong Buti hindi ko congressman napanood. na ito. Ma'am, Yari ka. nag-aso-aso yung pet ko eh. Talaga? At Ano di sinabi ako ba niya? Hindi ko napanood. Kung siya ay makapagsalita, inuusgahan niya. Akusasyon yung kanyang datingan sa kanyang pahayag ka, Eric, na sinasabi niya, parang hindi lang akusasyon, parang diktadorya pa dahil ilabas mo muna SMNI ang resource mo kung saan nanggaling yan. Kasi malinis daw siya. Kasi malinis siya eh. Bakit ba daw siya suki ng plunder? Yun nga eh. Ako Charges. nagtatanong lamang, bakit po kayo naging suki? Nilalabas ng... Correct. Kaya At, pala ang tawag sa kanya sa maraming mga mamamayan sa Quezon, si Congressman Suki. Congressman Suki. Kasi suki siya sa ombudsman ng mga complaints. Oy! Ngayon, Ito yung hirap mga kababayan po natin kahit gaano ka corrupt, kahit gaano ka magnanakaw ang isang politiko, basta't nagbibigay kasi ng tulong sa mga ordinaryong Pilipino, itandaan po natin yan. Pagdating ng eleksyon ay makakaupo at makakaupo pa rin yan sa pwesto. So ginagamit nila ang kanilang kayamanan para sila ay manalo pa rin. So siyempre pagdating ng eleksyon, namumudmod ng kanilang kayamanan para sila muli ay manalo. So ganito yung nangyayari mga kababayan po natin. Tingnan nyo, may kaso na pero nakaupo pa rin bilang congressman at ngayon ay mataas pa ang kanyang katungkulan diyan sa House of Representatives na kung magsalita ay akala mo napakalinis. At kung tutuusin mga kababayan po natin, ang kanyang sinasabi na umano'y ang ginastos ni House Speaker Martin Romualdez, I think nasa 39 million ang buong expenses ng House of Representatives kasama yung kay Martin mahigit lang 4 na milyon. So, bali 39 million ata kung hindi ako nagkamali. Pero dito sa kanilang GAA, mga kababayan po natin, sa Official Gazette, sa maintenance and other operating expenses, ang traveling expenses na naka-allocate ay 2.066.245 billion, mga kababayan po natin. So, ngayon, December na mga kababayan po natin, patapos na yung taon. So ibig sabihin kasi kung hindi umano yaan magastos pagkatapos ng taon ay kailangan nila ibalik sa DBM. So saan napunta itong natira sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez na ang pondo ay 2 bilyon. So parang dito ito ata ang pinagbasihan ng source ni Ka-Eric, mga kababayan po natin, na yung 2 billion na umano'y travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez na kanilang sinasabi, mukhang binasi ata dito sa GAA report na mayroon pala na 2 billion naman pala sila na travel expenses na nakabudget. So ngayon 39 million lang ang ginastos. Ang tanong, saan napunta itong 2 billion? Kaya syempre, naghahanap din tayo ng resibo dyan. Kung hindi naman nila ginamit dahil halos 40 milyones lang ang kanilang ginastos kasama yung gastos ni Martin, saan nila ginamit ang 2 billion? So ngayon ang katanungan, kasi masyadong matalino na ang ating mga kababayan at nagbibigay na sila ng impormasyon patungkol sa mga ina-update po natin. Misuse of public Uy, sabi funds. niya pa meron daw siyang dokumento kung magkano daw yung ito naman sa yung travel fund. travel fund. Di labas na. Alam mo, isa pa yun eh. Gusto kong bigyan din yun eh, Ka-Eric. Sige, parang- Nagsasabi ka na meron ako ilabas mo. Ilabas mo. Bakit hanggang ngayon? Hinihilot-hilot pa ba yan? Ay, matagal naman Ito ang pa, hilutan na yan. Ito. Tila naging suki na ng ombudsman. Sa dating Quezon Governor at ngayon Second District Representative David J.J. Suarez. Mga kababayan, kilalanin po natin to. At